Yan, ang Kasanggunian, the official FB page of the 16th Sanggunian Panlalawigan. At syempre sa Marinduque News Network. At syempre, live din tayo sa Lucky 7 sa TV. At binabati rin po natin ang ating mga katuwang sa serbisyo publiko. At yung mga staff po natin na katuwang din po ng ating Vice Gobernador sa Office of the Vice Governor at mga board members, mga bukal, at SP Legislative, SP Secretariat, Provincial Governor's Office, tanggapan po ng ating Gobernador Presby Velasco, at sa tanggapan po ng District Office ni Congressman Lord Alan Quinto Velasco. Ayan po. Sa mga kapamilya at kaibigan na nakasuporta at subaybay din sa programa, mga kaibigan din mula sa iba't ibang sektor at organisasyon dito sa ating lalawigan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Chad, baka may babati ka na na may birthday ngayong or nakalipas na araw. Sige po. Batiin po natin ngayon ang ating mga kasamahan sa serbisyo. Happy birthday po kay SK Treasurer John Kemuel P. Ibaha ng Barangay Tigwi, Torrijos, Marinduque noong January 22, 2024. Happy birthday po. Happy birthday po, SK Treasurer. And kay Kagawad Arcelen Ardel Mundo ng Barangay Dampulan, Torrijos, Marinduque, January 26, 2024. Pati na rin po kay Ma'am Josephine Palermo ng BHW ng Barangay Dampulan, Torrijos, Marinduque sa January 28 po. Happy birthday po sa inyo. Ano po kaya, makatikim po kayo ng pansit. Pampahaba daw ng buhay. At yan, ito po, ang dami napakaraming pesta ngayong January, no? At happy fiesta po sa Barangay Banto noong January 20 at sa Sitio Biga, Argao noong January 21 at sa Barangay Bintakay Proper Mugpog noong January 24 at sa Barangay Banuyo, Gasan noong January 24 din at sa Antipolo, Gasan noong January 24 din at sa Bahi, Ilaya, Gasan noong January 25 at nung sa Malinaw, Barangay Malinaw, Torrijos ngayong araw pala. Ngayong araw, January 25 at sa Barangay Alobo, Santa Cruz, January 25 din at ngayong araw din Manlibunan, Santa Cruz. Happy fiesta po sa inyong lahat. At syempre, badiin po din natin ang ating mga avid listeners at talaga naman nakasubaybay bago pa man magsimula ang ating programa. Nandyan po sina Tita Lomen Rosales at Santa Cruz District Hospital at si Konsehala Rosel Ola po Konsehal po ng Mugpog. Ayan po. At eto po, i-congratulate po natin ang OIC Assistant Regional Director George Antonio Peralta Calayo for another milestone in his career as the first LTO Mimaropa homegrown ARD. Congratulations po. At ito po, si Administrative Aide 6 K. Celine Mozart Tapel for becoming the newly appointed permanent employee of LTO Buwak District Office. Congratulations po. You really proved that your dedication, hard work, and commitment could bring fruitful success. At congratulations and good luck on your new designation, OIC ARD Calayo and Ma'am K of LTO Buwak District. And also we would like to congratulate the DepEd Schools Division of Marinduque for securing the title as Premier Schools Division in Mimaropa Region. The SDO Marinduque is being recognized by Philippine Civil Service Commission for its maturity level 2 in all 4 systems of the Prime HRM. Again, congratulations po DepEd Marinduque. Atin din pong bigyan ng pagkilala mga STEM students mula sa LNHS Landi National High School na sina Eliza Solueta Diligero at Cassandra May de la Costa de Luna and J. Rose Palomares Pedernal. Gayon din sa kanilang coach
si Sir Perry Angelo Manlapas at sa principal ng LNHS na si Sir Roel S. Laririt. Nasungkit po nila ang Gold Award sa ginanap na 2024 International Student Science Project Competition, ISSPC. Congratulations, and may you all continue shining and representing the province, Mimaropa and the Philippines with your sharp minds. Talaga naman pong gagaling ng mga Santa Cruzin. Para naman po tayo sa ating mga local events. Congratulations po sa ginanap na Mugpog Street Dance Festival 2024 elementary level. Consolation prize po ang Samanga Elementary School at second runner-up ang Mugpog Central School. First runner-up, Balanacan Elementary School at champion ang Nangka Elementary School. At sa high school level naman po ay nakatanggap ng consolation prize ang Puting Buhangin NHS at second runner-up ang Balanacan NHS, first runner-up Butansapa NHS, at champion po ang Comprehensive National High School. Ito naman po sa Buwak Volleyball Club Women's Invitational One-Day League at Convention Bangbangalon, Buwak, Marinduque na ginanap noong January 21, 2024. Ito po, Group Major Awards. Second runner-up po ang MNHS Lady Spikers at first runner-up po ang Buenavista WBT. At yan, champion ng Buwak Lady Spikers. Congratulations po. At individual awards, natanggap po ni Judy Ann Bustamante ang Best Server at Finals MVP. At si Alessandra Conde naman ay nakatanggap ng Conference MVP at First Best Outside Hitter. Ang galing. At si Jaime Solina, magaling po to talaga. Ito'y kabatch po namin sa MNHS. Magaling po talaga itong batang ito. Best Setter. At si Yvonne Mampuste, Best Libero at Best Receiver. At nakatanggap naman si Aliana Ferolino ng Best Digger. At Liana Fabella na nakatanggap ng Second Best Outside Hitter. Alyssa Montenegro na nakatanggap ng First Best Middle Blocker. At si Maxine Morong na nakatanggap ng Second Best Middle Blocker. And last, si Chrissy Conde na Best Opposite Spiker. Pagbati po sa lahat ng mga nanalo at nagpamalas ng kanilang galing sa iba't ibang larangan. At pagbati sa mga nag-comment nung nakaraang programa. Gayon din po na binabati po natin ng mga tagapakinig at nanonood sa ating Facebook Live noong nagdaang programa. Good morning po kay na 31 Bitas Lydia, Laura Labagis Laririt na katuwang po din natin sa tanggapan po ng ating Vice Gobernador. At si Hamilia Tapit Crisel at Ted Lecaros, Armel Sosa Privado, Mary Jean Lagerdam Ignim, Jovel Malabayabas Kahukom, Louis Cheese Chen, Lori Almonte, Maridon Revamonte Recto, Rhea Niña Sabarillo Malco, Maria Cristel Sualog, Janet Roloque Nueva, Madi, Ramil Roloque, Nilra Luna Combenido, Aljan Rocha, Denmark Geres, Annalyn Kimpo, Bobby Moreno. Good morning po sa inyong lahat. At yan po, good morning po Vice Gov, pakibati po ang anak ko ng happy birthday, Josamay Recto. Ayan. Happy birthday po, Josamay Recto. Thank you po and God bless. Ayan po, muli po natin pinapakilala ang radio program ng ating Vice Gobernador. Kasalukuyan po tayong live sa Facebook page ng Vice Governor Adeline Angeles at ang Kasanggunian, the official Facebook page of the 16th Sanggunian Panlaliwigan at sa Marinduque News Network. At tayo po yung mapapakinggan din sa radyo natin Santa Cruz 104.5.
Yan po. Chad, baka may gusto ko na papatayin. Ayan, partner, habang minomonitor ko nga ang ating live dito sa ating Facebook page, Vigilin Angeles, Province of Marinduque, ay talaga namang grabe ang suporta ng ating mga kasamahan dito sa ating opisina ng Vice Gobernador. Kaya naman binabati po natin si Kuya Nap Morera, si Kuya Dan Rosdres Marciano, good morning po. Good morning po. Kay Ate Mildred, kay Ate Wendy at kay Ate Tel. Hello po sa inyo dyan. Magandang umaga po. Magandang umaga po at sa partner, ating mga... gusto ko rin kunin ang opportunity na ito para batiin si Tita Yoli na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa January 27. Happy birthday po, Tita Yoli. Happy birthday po. Mga ilang sandali lang po ay babalik po tayo sa mga ilang paalala lang. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Ayan po, nandito po ulit tayo sa ating programa, The Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani. Kasama ang inyong lingkod, Vice Governor Adeline Angeles, OTW na po sa daan. Umattend lang po ng napaka-importante ng meeting. Yan. Papunta na po at asahan niyo pong papunta na. Makakasama niyo hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo po yung live na mapakinggan dito sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at live sa Facebook page ng Vice Governor Adeline Angeles. Kasanggunian Ngani, the official Facebook page of the 16th Sangguniang Panlalawigan at Marinduque News Network. At live din tayo sa cable ng Lucky 7. Chad,
Ayan, shout out po sa ating taga-subaybay na si Sir John Mar Rodriguez Calvindra at kay Sir Bobby Moreno. Happy Fiesta daw po, sabi po ni Gemma Rebeliosa. Saan po ba'y piyesta dyan? Baka naman po, pwede kaming makadayo. Baka pwede po kaming dumaan dyan pagkatapos ng ating programa. Ating programa dito sa radyo natin. Ayan, batiin din po natin si Ate Shine mula sa ating opisina ng Vice Gobernador. Hello po sa inyo. Hello po. Yan ang pinakamakulit sa aming office. Laging nagbibigay buhay. Nagbibigay buhay sa aming office. Pag wala siya, ang tahimik eh. Good morning, Vice. Ayan, may nagpapa-shout out dito. Good morning, Vice. Pa-shout kami dito sa Sitio Balimbing, Barangay Napo, Santa Cruz, Marinduque from Noe Ines. Ayan, good morning po. Wala pa po ang ating Vice Gobernador at siya po ipapunta pa lamang sa nasa gitna na po ng daan. Ayan, batiin din po natin si Ma'am Mary Jean Lagirdam Ignim. Ayan, yan po ay palaging nakasubaybay po sa ating programa. Noong nakaraan ay nakita ko rin po ang kanyang pangalan sa ating comment section dito po sa VG Lin Angeles, Province of Marinduque Facebook Live. Binabati po namin ang lahat na nagko-comment sa Facebook Live ng ating Vice Governor Adeline Angeles at sa Angkas Sanggunian Ngani at sa Marinduque News Network at lalo na sa mga nanonood sa Lucky 7 Cable. Ayan. Manatili lang po tayo nakasubaybay dito sa ating programa sapagkat maya lamang po ay makakasama na po natin ang ating mahal na Vice Gobernador Adeline Lin Angeles. Opo. Noong mga nakaraang linggo nga po, napakaraming activity na inatanda ng ating Vice Gobernador. At busy po talaga. Ayan, may nag-comment po. Good morning daw po mula kay Miss Laura Labagis Laririt. Hi po Ate Laura, good morning po. Good morning po Ate Laura. Napakasarap magluto ng adobo na mahalang-halang. Ano kaya ang sunod na alutuin ni Ate Laura? Binabati rin po natin ulit ang ating mga katuwang sa serbisyo publiko, ang mga staff po ng Office of the Vice Governor at board members at ang kanilang mga staff, SP Legislative, SP Secretariat, Provincial Governor's Office, tanggapan po ng ating Governor Presby Velasco at ang District Office po ng ating kagalang-galang Congressman Lord Alan Quinto Velasco. At sa mga kapamilya at kaibigan na nakasuporta at subaybay din dito sa ating programa, mga kaibigan din mula sa iba't ibang sektor at organisasyon dito sa lalawigan ng Marinduque. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning din po kay Miss Janet Rolio Nueva, ang ating taga-subaybay. Taga saan po kayo? Comment lamang po para po mabati po ulit namin kayo. Ayan, Miss Janet. May nagpapabati din. Good morning po, happy birthday po kay Roberto Rodelas at happy anniversary po kay Lolimer Rodelas at kay Maricel Rodelas. God bless to all. Maraming salamat po sa pagbasa. Mars, God bless. Good morning po at happy birthday po Roberto Rodelas at happy anniversary na rin po kay Lolimer Rodelas at kay Maricel Rodelas. Ayan, gayon din, binabati po natin si Miss Judy Ann Reyes. Hello po ma'am, good morning po. Kumusta po kayo? Good morning. Nagluluto po. na ba kayo ng inyong pananghalian? Ayan. Comment lang po kayo at manatiling nakasubaybay sa ating Facebook Live. Napakaraming piyesta ngayon. Ano, makakatikim kayo ng pansit? Malapit lamang ang manlibunan. Saan ba ang manlibunan dito sa Santa Cruz? Manlibunan ay parang sa parteng pababa sa palengke. Ayan. Palengke na pala, Palengke na sakop po. ng manlibunan. At batiin lang po natin ulit ang ating mga kababayan sa loob at labas ng ating probinsya
at sa lahat ng tagapakinig at nanonood ng live sa loob at labas ng bansa. Ayan po. Ito po ang sako po ng ating programa ay 10:30 hanggang alas 12 po ng tanghali. The Vice Governor's Hour Kasanggunian Ngani. Ayan, ayon po kay Miss Judy Ann Reyes, pakibati naman po ng happy birthday kay Mr. Julius Tikoy ng SP. Happy birthday po, Mr. Julius Tikoy. Ano po ang handa natin dyan? Happy birthday po. Baka po may cake na manamis na miss. Batiin ko lang po ulit ang mga nag-comment nung mga nakaraang araw. Nung nakaraang programa po, si Tres Uno, Bitas Lydia, Laura Labagis Lalirit, kanina nga, at si Hamilia Tapet Crisel at Ted Lecaros, at si Armel Sosa Privado, at si Mary Jean Lagerdam Ignim, Jovel Malabayabas Kahukong, Luigi Shen, Lori Almonte, 3-1 ulit, Maridion Revamonte Recto, Rhea Nina Sabarillo Malco, Maria Cristel Sualog, Janet Roloque Nieva, Madi, Ramil Roloque, Nilra Luna Combinido, Aljan Roca, Denmark Geres, Annalyn Kimpo at Bobby Moreno. Good morning po sa inyong lahat. Pasensya po kung hindi po kayo nabati ng nakaraang programa. Kami po ngayon ay bumabawi at bumabati. At nung nakarang linggo nga po, at Sabado at Linggo ay pumunta po sa mga piyestahan po ang ating busy gobernador. Ito po yung, noon nga pong linggo ay nagpunta po kami sa fiesta ng Sitio Biga, Argao. Happy fiesta po dyan nung nakaraan. At nung nakarang Sabado nga po ay pumunta naman po kami sa Barangay Night ng Bintakay at fiesta nga po doon kahapon. Happy fiesta po. Happy fiesta po, Barangay Bintakay. Happy birthday naman daw po para kay Mildred Milaya Hornadal nung nakaraang araw po. Ayan, happy kay birthday. Ate Mildred, happy birthday po. At batiin din naman daw po natin si Kuya Dapi Marasiano. Ayan. Huwag nating kakalimutan yan. Nag-abala nga po ng kanyang panghanda noong Lunes. Nagdala ng, ano ba yun? Spaghetti at buffalo wings ba yun? Buffalo wings. Napakasarap naman talaga magluto ni Dapi. Ayan, kung matatandaan po natin, nung nakaaraang programa ay atin pong nakasama sa The Vice Governor's Hour. Kasanggunian nga ni ang presidente ng PPSK Bukal Bertinos Valencia. At sa natatandaan ko po sa kanyang sinabi ay ayon po sa kanya, kung si Rizal daw po ay ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, ay para naman daw po sa kanya, ang kabataan ang inaasahan ng ating bayan. Oo. Ayan. Tama po baga? Tama po kaya yon. Ikaw, partner, anong masasabi mo? Ano nga ba ang kabataan sa ating lipunan? Ay dapat lang po yung maging kinabukasan ng bayan talaga. Inaasahan at kinabukasan ng ating bayan. Mm-hmm. Ay, papakilala ko lang po ulit ang ating programa.
Andito po ulit tayo sa ating programa The Vice Governors Hour, Kasanggunian Ngani, kasama ang inyong lingkod, Vice Governor Adeline Angeles. At mamaya-maya lamang po ay papunta na po ang ating, paparating na po ang ating Vice Governor. At abangan niyo po simula 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ayan po. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Okay, salamat DJ Shine. Parang hindi ko ata naririnig. So good morning po sa ating mga kababayan, sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa The Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani. Eto na ho ang inyong Vice Governor Lynn, na medyo paumanhin ho, talagang medyo nanggaling pa tayo sa dalawang activity. Ang ating meeting sa Kapitolyo, at the same time ay sumaglit tayo dali-dali sa payout naman ng DOLE Tupad
sa bayan ng Mugpog. Ano po? At bago ako magpatuloy, ay thank you sa aking mga partners. Hindi po ito hindi po ito si Miss Kat. Ang isa ho sa aking partner ngayon, aking katuwang sa Sangguniang Panlalawigan sa Vice Governor's Office, si Ma'am Ched, at syempre si Sir Gio, ang atin hong mga kasama sa ating communications team. Nangingiti ako kasi alam po ba ninyo na sinabihan ko sila na mag-take charge ay siguro mga 2 minutes bago sila mag-on air. Kaya po, ganyan talaga. Alam mo ay nasasanay na rin, lalo na si Ma'am Ched. Medyo bago siya sa Office of the Vice Governor, pero ganyan talaga, Ma'am Ched. Always ready. Oo. Okay. Kailangan ay always ready dahil hindi nga natin alam kung ano ang magiging sitwasyon. At ako naman ay happy. Thank you sa inyong dalawa. At minsan kasi nakikita yung mga talagang potential and talent ng isang tao kapag hinihingi ng pagkakataon. Kita nyo. Ay nakikinig ako habang ako'y nagta-travel papunta dito. Aba, si Sir Gio naman ay ayos naman pala. Ay si Ma'am Ched naman ay ayos din. Ay di pwede na rin talaga akong paminsan-minsan ay mali pa. Tawa na tawa si DJ Shine. But of course, alam niyo naman ang inyong Vice Governor Lynn Angeles ay nagsusumikap na hanggat maaari we will be on air on time. Kaya lang may mga pagkakataon din nga tawag din ang ating tungkulin na nagkakasabay-sabay ang schedule. But now, medyo makakahinga ako ng mabuti sapagkat nariyan naman pala ang aking mga kasama sa team. So, expect na po ninyo once in a while, every now and then, ay makakasama po ninyo si Ched, si Ma'am Ched at si Sir Gio. Mula rin po sa aking tanggapan sa Vice Governor's Office. So, yun. Pinag-uusapan ninyo kanina. Thank you. Mga binati na ninyo ang ilan sa ating mga kababayan na nagdiwang ng kanilang birthday, mga nagfiesta. Kaya lang, meron akong narinig na parang kailangan kong makumpirma. Sabi mo, masarap ang adobo ni Laura na maanghang-anghang pa. Miss Laura, ha? Mukhang natikman ko na rin yan, pero parang nakalimutan ko na kasi parang matagal na. Kaya siguro kailangang i-renew. I-renew, At gayon din ang mga nag-birthday natin na mga katuwang, syempre, nasa Vice Governor's Office rin si Mildred at saka si Mildred at saka si Daffy. Sige. Yan ho ay ilan sa aking mga inaasahan na mga staff sa tanggapan ng inyong vice-gobernador. At nag-birthday din, January 27, si Ate Yoli Magdurulan. Ito ho ay may bahay ng ating kaibigan at dati ring kasama sa Office of sa aking tanggapan, ating kaibigan Ronald Magdurulan at binabati ng maligayang kaarawan sa January 27 si Ate Yoli Magdurulan. Binabati ka, Ate Yoli, ni Ronald at ng iyong unika iha. Pero Ronald, sabi ni Ate Yoli, ang pagbati daw ay thank you, pero yun daw regalo mo ay intayin pa rin niya. Akala mo, excuse ka na sa regalo mo. So yun, ano pa ang ating na maikwento sa kanila? Maliban nga sa napakaraming piyastahan at sayawan na talagang kung saan tayo naiimbitahan, paumanhin lang sa mga ilang barangay na talagang hindi pa natin napupuntahan siguro. Sa ibang pagkakataon naman ay pupunta tayo sa kanila. At binabati natin ang mga nagdiriwang pa rin ng kapistahan. Ngayon,
dito sa Barangay Manlibunan. Ngayon yan. Barangay Alobo, ngayon din yan. At barangay tatlo ngayon eh. Okay. Barangay Torrijos, yung isa. So, Barangay Alobo at Barangay Manlibunan. Happy fiesta po dito sa atin sa mga barangay na ito sa bayan ng Santa Cruz. At syempre, yun mga nagdiwang na Barangay Pantayin, Barangay Hupi, Barangay Masalukot, De Villa, Maniwaya, Tamayo, ayan, at magdiriwang din ang Barangay Kinyaman sa January 29. Lahat ho ng ating mga barangay na nagdiriwang ng kanilang fiesta ay binabati natin. Pero ang lagi kong lambing, kahit sa mga sayawan na aking pinupuntahan, masarap mag-enjoy, pero wag natin kakalimutan ang esensya at dahilan ng pagdiriwang ng kapiyastahan ay ang pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating mga mahal na patron ng ating lugar. Kaya wag kakalimutan na magsimba, wag kakalimutan ang espiritual na aspeto ng mga kasiyahan at mga pagdiriwang. So, yun po. At January 19, ay na isagawa ho ang ika-71st regular session naman. Ay, by the way, birthday din ang nanay ng ating kaibigan na si Fem Oliveros ngayong araw na ito. At as pagsusumikapan din po natin na makatikim ng kanilang handa. So binabati po natin ang nanay ng ating kaibigan na si Fem Oliveros. January 19 ay ginanap po ang 71st regular session ng Sangguniang Panlalawigan. At may dalawang mahalagang ordinansa na naipasa. Ito ho ay yung ordinance number 16-36 na isahong ordinansa na nagre-require sa lahat ng government procuring entities sa lalawigan ng Marinduque na mag-provide ng mga information sa mga end users ng proyekto na related sa infrastructure project na i-implement sa kanilang territorial jurisdiction. Alam po ay kayo Ma'am Ched, Sir Gio, kayo ay familiar sa mga government projects. Yes, at kayo ba bilang mamamayan ay interesado kayo sa mga information about the government projects? Tinitingnan ba ninyo? Minsan may mga nakalagay sa mga billboard. Proyekto na ganito, amount, ganyan. Binabasa nyo ba yun? Yun po ba yung nilalagay nila para maging transparent po yung project? Correct. Oo, that's a transparency mechanism. At ngayon ho, yung mga ilang halimbawa, barangay officials, minsan ay nagtatanong doon naman sa mga detalye pang iba, like yung plano. Gusto nilang malaman kung yung ini-implement ba doon sa kanila ay ayon doon sa plano. So, to be facilitative sa pagbibigay sa kanila ng oportunidad na mabigyan ng mga information na kailangan nila, ay naipasa ang isang provincial ordinance. At ito'y dumaan sa medyo mahaba-habang proseso. Kinonsulta ang mga procurement and mga partner agencies like halimbawa DPWH and other agencies na nag-i-implement halimbawa ng mga infrastructure project. At yun nga po, naipasa na on third and final reading ng Sangguniang Panlalawigan, pero ang ordinansa ho kasi kailangan pang pirmahan din ng gobernador, ng local chief executive. So, ipapasa na lang ho ito para mapirmahan naman ng local chief executive. Ito ay isang ordinansa na nagmamandate or nagpo-provide, nagre-require sa mga procuring entities na nag-i-implement ng iba't ibang infrastructure projects sa iba't ibang lugar ng ating lalawigan na i-provide ang mga information na kailangan, kung kailangan even the plan, syempre sa mga concerned end users. But of course may proseso din ho yan, proper request must be done, and may fee
that are being required. Yun naman ay parang administrative. It's being allowed by law also. But of course, the information ay hindi pwede na ipagdamot. Ayan. Hindi pwedeng ipagdamot. May gagawing multi-purpose building. If the barangay wants to know the details of the plan, they can be provided. They will be provided with the information that they need, with the documents that they need. But of course, meron lang konting proseso with regard to proper request and filing of a certain fee sa pagkuha ng mga ganong dokumento. Of course, ilan sa mga sabi niyo nga kanina, maraming mga sayawan, maraming mga piyestahan. Yan ho'y bahagi rin kasi ng aming social obligations. So maliban sa mga purely legislative functions na aming ginagawa, ay hindi maiiwasan yung mga ganyang social obligations wherein we are bonding with our constituents at pagkakataon din para mas malapitan sila na makilala at minsan, alam mo Gio, minsan habang nagchat-chatcha ako or nagsasayaw ng balse, ng sweet, ay doon napapag-usapan ng ilang mga problema naman ng barangay. Oo, kasi hindi lahat ng ating mga kababayan makakapunta sa Kapitolyo, makakausap tayo, parang tayo na po ang lumalapit sa kanila. Oo. Pagkakataon din ho yan. Kala nyo lang, basta tsa-tsa lang kami ng tsa-tsa, valse ng valse, sayaw ng sayaw. Pero sa totoo lang ho, yun ho ay oportunidad na direkta. Ang tao ay pwedeng makapagparating sa amin ng kanilang saloobin, ng mga impormasyon, o minsan ay mga kahilingan na nais nilang iparating sa atin directly. So, yun. At dumalo rin tayo sa Marinduque News MNN team building activity. At thank you Marinduque News Network sa pag-imbita sa atin at sa pag-recognize sa inyong Vice Governor Lynn Angeles at sa Sangguniang Panlalawigan bilang katuwang din ninyo. It's an honor to attend your team building activity. Alam niyo po, ang Marinduque News Network ay isa talaga sa ating partners, lalo na sa ating objective for transparent and accountable governance. Yung nalalaman ninyo ang aming ginagawa at nalalaman din namin ang mga nais ninyong yung bang feedbacking ay sa pamamagitan ng mga organisasyon or entity na kagaya ng Marinduque News Network. So, congratulations MNN sa isang very productive and meaningful team building activity. Ayan, marami. Ang nabanggit na ninyo, yung ilan sa mga nagfiesta. At meron tayong Fiesta Palugaw. Thank you, Konsehala Rosel, for partnering with our office sa Fiesta Palugaw dyan sa Barangay Argao, Sitio Bigaa. Maligaya ang ating mga kabataan, lalo na. Ito lang, hindi natin na-capture, Gio, yung siguro yung mas marami na mga na nabigyan naman nitong palugaw ni Konsehala Rosel. But it's an honor po, and thank you Konsehala for partnering with your Vice Governor for this beautiful activity. Ayan, at syempre sa Banuyo nagfiesta din dyan. And kahapon ho ay sobrang medyo namamalat na nga rin ho ako. Napakarami ho talagang mga activities. At isa nga ho ay itong meeting ng Provincial Tourism Council at Provincial Council for the Culture and Arts. At naging pagkakataon ito, hindi tayo masyado nakapagtagal sa meeting na ito, pero naiparating natin ang ilan sa ating mga inputs kung saan ang ating mga katuwang na mga miyembro ng konsehong ito ay nagbigay din ng kanilang share kung papaano higit pang maiisaayos ang ilang mga tourism-related activities na pangungunahan ng provincial government sa taong ito. And yun, nagkaroon din ng courtesy visit sa ating tanggapan
ang Dinagyang Power and Energy Corporation na representatives. Ito po ay yung nagsisimula or nasa proseso sila ng pagpo-put up ng solar energy and with battery na source ng electrification dito sa ating lalawigan. So narito na po sila, and most likely ay mag-set up na ng kanilang tanggapan dito sa ating lalawigan. So hopefully, itong pagpasok na ito ng pribadong sektor, itong Dinagyang Power and Energy Corporation, bagaman at ang kanilang proseso ay still in the process at dumadaan sa proseso ng national government, gayon din ho sa amin sa provincial government, ay we are hopeful na ang mga ganitong proyekto at ganitong pagpasok ng ilang private institutions, private company, para madagdagan ang source ng ating enerhiya dito sa lalawigan, ay in a way na medyo ito kasing solar ay environmental friendly, ay sana'y makatulong talaga sa ating lalawigan. They will be putting up yung mga microgrid sa iba't ibang lugar dito sa ating lalawigan. That is their intention. But again, sabi ko nga po, everything is in the process, but almost I think medyo malapit-lapit na, because they're already setting up their office in the province. So most likely medyo nasa-satisfy na siguro nila yung ilang requirements ng national government. But on the part of the provincial government, everything is in the process also. So, yun. At nagkaroon din ng joint, marami pa tayong inattendan kahapon na. Merong binisita rin tayo ng nagkaroon din ng joint committee hearing ang Committee ng Human Resource and Appropriation. Ito naman po ay tungkol sa isang ordinansa na palagay ko ikakatuwa ng mga JO. Pinaplano ho, or meron po kasi na proposal para itaas ang magkaroon ng across the board increase ang daily rate, daily sweldo ng ating mga katuwang na mga job order staff or employees ng provincial government. Ito ho'y medyo naaprubahan sa committee level pa lang, dadaan pa ho ito sa plenary, and of course sa approval ng ating ginagalang na Governor Presby. But of course, we recognize kasi our partners, ang role na ginagampanan ng ating mga job order partners ng provincial government, and we are also caring for their welfare. Alam natin, tumaas na mga bilihin at marami ng mga kagastusan pa. So but anyway, ikukwento po ko po ito sa inyo at ire-report ko po sa inyo pag naaprubahan na. Hindi ko nga po mabanggit sa inyo yung amount na pinaplano, pinupropose na ibigay, dahil mababago, po yan, hindi po natin alam hanggat hindi naaaprubahan finally. So ire-report ko po yan, but at least on the part ng aming mga JO na partner sa serbisyo, this is something to look forward to. So nagkaroon din ng courtesy call sa ating tanggapan ang bagong head ng Philippine Coast Guard dito sa ating lalawigan, si Coast Guard Ensign Eugenio Romea II. And of course, ang inyo po kasing Vice Governor Lynn Angeles ay miyembro rin ng bahagi rin ng Philippine Coast Guard Auxiliary with the rank of commander. Kaya po tayo ay natutuwa na tayo ay mabisita ng ating mga katuwang from Philippine Coast Guard. At syempre, ilan din na mga kapartner natin at kasama rin mga kabrad natin at kasis sa Philippine Coast Guard Auxiliary sa pangunguna ho ng aming DAS. Pag sinabi ho na DAS, yun ho yung medyo pinakamataas sa amin sa auxiliary dito sa 510th Squadron dito sa lalawigan. Si DAS
Commander Ivy Rio Florido. At yan, si Attorney Ivy ang aming DAS. At nagkaroon din ho ng committee hearing naman ng committee ng appropriations. Of course, diniscuss ang ilang supplemental budget mula sa bayan ng Santa Cruz, bayan ng Buac, bayan ng Buena Vista, at hindi ko muna ito i-discuss sa inyo sapagkat ang ire-report ko po dito sa inyo ay kapag naaprubahan na. Pero nagkaroon ng joint committee hearing na para sa supplemental budget number 4 ng Santa Cruz. Medyo to. Anyway, sige ho. Pero yun nga po, this is in the committee level. At ito po'y pag-uusapan pa sa plenary para sa final disposition ng Sangguniang Panlalawigan. At kahapon ay nandun tayo sa Bahi para sa isang activity din. At binabati lang natin ang lahat ng ating mga naging katuwang sa distribution ng food packs sa mga senior citizen sa bayan ng Torrijos. Ito'y kailan ginanap? Kahapon? Kahapon po ito dyan sa Barangay Tigwi, Barangay Maranlig, Barangay Marlanga at Matuya-Tuya. So binabati po natin ang lahat ng mga senior citizen na nabigyan ng food packs na ito. Kami sa Sangguniang Panlalawigan nagkukwentuhan kami. Baka pwedeng may ilan hong initiative na baka instead na food packs gawin na lang cash yung ibibigay doon sa ilan sa mga darating na araw. Pero ito kasi ordinansa, hindi ho basta mababago, maliban na lang kung yun nga, babaguhin ho namin. Pero pinag-aaralan ho, kasi pag sa food packs kasi meron pang bibili pa ng supot, bibili pa ng mga kung ano-ano na makakabawas pa dun sa budget. Kaya tuloy pandagdag na lang na . So pinag-aaralan ho yan at pinangungunahan ho ng Committee ng Social Services chaired by Bukal Mercy Rejano ang pagsilip ng konti, pag-revisit sa ordinansang ito kung ano pa ang mas magiging efficient na mas magiging favorable sa ating mga nakatatanda. Ayun, kayo ba Gio at Ched ay may lolo at lola pa? Meron pa po. Meron po. Okay, and kumusta ang inyong nababati niyo man lang ba, na iibili man lang ba ninyo ng gatas? Sabihin ko sana ng Milkmaid. Kasi ang akin ng lolo at lola ay paborito yung Milkmaid. Kaya lang sumalangit na ang kanilang kaluluwa. Pero basta gatas, ang alam nila Milkmaid. Kumusta ba? Nabibisita naman. Nabibisita, nakakapag-bless naman. Nakakapag-bless naman. Oo. Ganun din, Ched. Alam po ninyo, malaking bagay sa atin ang lolo at lola. Kahit may mga lolo at lola, minsan sabi ng iba, lolo at lola, masungit. Kaya yung iba daw mga apo, ayaw na pumunta kay lolo at lola. Pero wala, lolo at lola pa rin sila. At tatanda din tayo. Hindi natin alam kung baka mas maging masungit tayo. Pag dumating yung ganong pagkakataon, gusto natin, uunawain din tayo ng ating mga magiging apo. Yes, Gio? May mga lola din naman po na biglang abutan ka lang ng pera. Yun. Naranasan ko yung mga din. gusto kong lola. Nung bata pa. Bigla na lang abot ng pera. Yan, tutoy pang recess. Ayan, pagpasok. At talagang hindi malimutan ng apo yon pag inabutan ka. Yes po. Oh, okay. So, most likely yung apong yun, mai-inspire din na mag-abot din sa lola. Core memory na po na. Ganun Core po. memory ko na po yun na, ayun, pag hindi pera pong inabot, pagkain. Okay. Oho. Yung aking lolo at lola ay bigay ng bigay yun Hindi ko na tuloy alam kung ano. Pero totoo, iba ang pagmamahal Iba minsan po ng pagmamahal. lolo at lola. Minsan yung lolo at lola, pati ayo. Kapag pinagalitan ng Ayo. magulang. Pag pinagalitan daw ng nanay at tatay, yung nanay, oo yung lolo at lola ko Nung papaluin ako ng nanay ko noon, kinder ako, nagalit yung lolo ko. Sabi niya,
kayo ba'y pinalo ko noon? Mga ganyan, ano? Merong abogado at abogada, eh. No? Feeling mo naman, pag apo ka, pag yung lola na ang nagsabi, guarded na, no? Guardian angel po natin sila. Okay. So, kaya batiin natin ang lahat ng ating mga lolo at lola. Pagbati po sa aking mga lolo at lola dyan, sa side po ni Papa at ni Mama. Okay. Ayan. Gayon din po, binabati ko po si Nanay Mirna sa Barangay Lipa, tsaka si Lolo Kadi po. Ayan. Hello po. Lolo, sasabihin ko po sa inyo, pag sumweldo na po itong sinached at Bilang po ng gatas. ay, hindi. Bibili daw po ng isang manok sa pork nok. Pork nok. Pero minsan naman yung mga lolo at lola sasabihin nun, naku, kahit hindi na kami bigyan, basta maging maayos lang ang kanilang buhay. O, di ba? Ganun naman. Yung iba naman ay nahihiya, no? Kapag aabutan ng wag na, ganyan. Ay, naku, naalala ko tuloy ang aking lolo at lola, si aking lolo Piring at Nanay Tiri. Ang tawag ko kasi nanay, kasi ako ho'y laking lolo at lola. So, ang nanay ko ho ay 2 at ang tatay ko ho ay 2. Lolo, ang tawag ko rin ho ay nanay. At sila'y sumakabilang buhay na, pero totoo rin ho yun. Iba ang pagmamahal ng lolo at lola. Meron kang di maipaliwanag. Kaya tuloy pag nawawala ang lolo at lola, hindi maintindihan kung ba't nag-emote kang mabuti. Yes po. So, yun. So, gayon din, Dole Tupad payout kanina, kahapon ito, sa Convention Center. Ito ay dinaluhan din natin. Nasa mahigit 1,000 ho ang beneficiaries mula sa Ilaya at poblasyon area ng Bayan ng Buwak. Medyo marami-rami ho yun. At sa hapon naman ay Riverside pa rin ng Bayan ng Buwak. At kanina nga ho ay dyan naman sa Bayan ng Mugpog. Medyo dire-diretso pa rin po. Kita nyo ho ang payout. Nalulungkot na yung iba nung December, hindi nakaabot. Pero ayan ho. Sa dami ho kasi, naintindihan natin ang mga taga-Dole na sa dami ng pinuprosesong mga papeles, ay minsan hindi na rin sila natutulog dahil pinipilit nilang tapusin. Pero best effort kasi. But at the end of the day, natatanggap pa rin at napapakinabangan pa rin natin. Ang akin lang paalala, ito ay mga ayuda at ang ayuda ay pansamantala, kaya wag po nating iaasa or wag po tayong aasa lagi na forever ang ayuda. Kanina nga, nangiti yung mga taga-Laon dyan, mga taga-Mugpog sa ginaganap na payout. Sabi ko, ang aking pangarap, dumating ang panahon na mawawala, na pwede na ring mawala ang ayuda. React sila, bakit naman mawawala pala? Ang ibig ko pong sabihin nun ay, pag kasi may ayuda, ibig sabihin ay may pangangailangang pangtawid. Pero ang aking pangarap ay dumating ang panahon na ang bawat Marinduqueño ay payapang makakapamuhay, disenteng makakapamuhay na kayang tumayo sa sarili nilang paa kahit walang ayuda. At kung pwede nga ay ang ating buhay ay higit pa sa sapat para tayo ang makapagbigay ng ayuda sa iba. Kaya yung mga naalala ko tuloy, yung mga 4Ps, sabi ko dun sa mga gumagraduate ng 4Ps, kasi minsan nag-aaway pa, bakit ako'y tinanggal? Bakit si ganito ay isinama? Bakit ako tinanggal? Dati na kami dito, bakit kami tinanggal? Sabi ko dun sa 4Ps graduation sa bayan ng Buenavista naman, para sa akin, pwedeng tingnan na kapag ikaw ay nawala na sa 4Ps, iyon ay isang bagay na dapat nating ipagpasalamat. Dahil ang ibig sabihin nun, may magandang nangyayari sa ating buhay, nag-improve na ang ating buhay kahit konti, at kung ang tingin sa iyo ng gobyerno ay kailangan kang ayudahan ng 100% sapagkat hindi mo kayang kailangan mo ng kaagapay sa iyong pagtayo, sa iyong pagpaaral ng anak. Ngayon ay pwede ka nang mag-adjust ng konti sapagkat may maganda nang nangyayari sa iyong buhay. So wag natin pangarapin na lagi tayong nasa 4Ps o lagi tayong bibigyan ng ayuda.
maaring kailangan natin yan at pasalamatan natin. Pero pag tayo ay nangarap, ang pangarapin natin ay yung magandang sitwasyon. At ang magandang sitwasyon ay yung disente tayong nakakapamuhay ng may less na ayuda at kung pwede, tayo pa ang makapagbigay sa iba pang nangangailangan. Yun po ang magandang pangarapin. Pero for the meantime na talagang kailangan natin ang tulong, ay maraming salamat din sa pamahalaan na at sa lahat ng nagiging instrumento para tayo ay mabigyan ng kahit konting pangtawid sa ating mga pangangailangan. At yan, isa rin sa ating in-attendant, Ched and Gio, ay itong DepEd kapihan ng DepEd na ginanap sa Division Office, Provincial Division Office. Hindi naman, ano nga ang tawag doon? Hindi division, Schools Division Office, Schools Division of Marinduque. Tayo ho ay naimbitahan nga sa pangunguna ng Schools Division Superintendent, si Dr. Lynn Mendoza, para maka-join sa kanila sa ginaganap na kapihan. Ito po, ang kapihan ho, ay isang parang pag-uusap-usap ng mga iba't ibang stakeholders at ibang partners ng DepEd para i-present ang mga issues and concerns na kinakaharap ng edukasyon, ng sektor ng edukasyon sa lalawigan at kung papaano mapapagtulong-tulungan. So naroroon ho at representante represented ng iba't ibang national agencies, Ched, Gio, andun din ang ilang representatives ng mga LGUs dito sa bayan ng Santa Cruz, ang inyong municipal administrator ang umattend doon. Naroon ho sina Mayor Livelo ng Mugpog ay naroon at iba pang representative mula sa LGUs, mula din sa pribadong sektor ay naroon din mga representative ng mga negosyante. So pinag-uusapan ang sitwasyon ng edukasyon sa ating lalawigan at siguro yun ang ating medyo pagkwentuhan ngayon. Saan kayo nag-graduate, Sir Gio? At ako po, kami pong dalawa, magkaklase po kami nung college. Okay. Sa Marinduque State College po kami nag-graduate ng Bachelor of Arts in Communication. Okay. So, kayo ay produkto rin ng public school? Produkto po ng public school. Simula elementary? Opo. Elementary, school high po. school. Saan kayo nag-high school? Public school din? Public school po. Public school din. And hanggang sa kolehiyo ay public school. So, produkto kayo ng public school dito sa ating lalawigan. At pinag-usapan namin doon ang ilan sa mga concerns, issues and concerns na medyo prevalent dito sa sektor ng edukasyon, lalo na sa mga eskwelahan. And may kopya kayo nung mga ilan. Ano ang nabasa ninyo doon sa kanilang present? Ayun nga po yung Nag-present sila ng tatlong mahalagang challenges na pinagdadaanan ngayon ng mga eskwelahan. Sorry na nyo, meron kayo? Okay, can you mention? Sige. Bali, ang top 3 problem po na pernisan po ng DepEd ay ang teenage pregnancy, early marriage, at out-of-school youth or ang mga dropouts. Okay. So, yun ho ay medyo mabigat ho. Siyempre sa mga guro ho, dun sila nakafocus. Pero, yun ho yung mga nakikita lang na mga direct issues and concerns. Pero kung ano ang dahilan niyang mga yan, mas malalim at mas malawak pa ho. Kaya ho, nagkaroon nga po ng mga dialogo kung papaano, kung bakit ganito ang sitwasyon, ano ang analysis, ang pagtingin ng iba't ibang stakeholders at kung papaano masosolusyonan ang mga bagay na ito. Pero isang bagay na bago tayo dun sa mga issues and concerns, isang bagay na aking pinasasalamatan ay napakaraming hindi ko lang nadala ang aking notes. Ang ganda-ganda ng performance ng Schools Division of Marinduque pagdating sa yung sila ay merong pala ang DepEd na
hindi competition nirarank ang performance ng mga iba't ibang schools. And so far sa lahat halos ng category, sa iba't ibang kategory, ang lalawigan ng Marinduque, ang Schools Division of Marinduque ay talagang performer. Laging nagta-top 1 sa buong Mimaropa. At ang rating nila sa iba't ibang categories ito yung parang nire-rate o ginigrade ang lahat ang performance ng mga eskwelahan per grade. Per grade gayon din yung kahit na lang yung sa mga reading, mga listening skills, yung mga analytic, sorry medyo hindi ko po ito masyado gamay at nawala ang aking notes, ni-note ko pa naman yon. Pero ang sinasabi doon sa data ay matapos ang mga random test na ginagawa sa iba't ibang eskwelahan all over the Philippines yan ang Marinduque pagdating sa Mimaropa, laging rank 1 in many categories. Kaya talagang ito'y nagpapakita na talagang may dekalidad na edukasyon na nangyayari sa lalawigan ng Marinduque. At yan din siguro ang dahilan kung bakit ito namang Marinduque State College ay nagpo-produce at nakikipagsabayan sa mga top-notchers. Sa mga board top-notchers, board exam top 10 nasa ang kanilang passing rate ay yung madalas rin na mas mataas pa sa passing rate ng national po. So at talagang nakikipagsabayan sa mga sikat na universidad ang Marinduque State College. At kinongratulate natin Gio, Ched. Nakaraan nga pong programa ay nag-congratulate po tayo mga top-notchers nung nakarang board exams ng mga nag-exam ng nurse at social worker. Correct. Sa LET talagang nasa top 10 at pero sabi namin ang galing ng magaling ang MSc at talagang ready na maging universidad. Kayang-kaya na po makipagsabayan. And naniniwala ako dyan. Pero at the same time, it made me realize na kaya rin nakakapag-produce ng mga ganon ang MSc ay dahil maganda na rin ang foundation dun pa lang sa high school at elementary. Sapagkat dito naman nagiging performers ang ating division of Marinduque. Diyan sa elementary hanggang sa mga grade 11, grade 12 na kanilang mga pag-aaral ng iba't ibang eskwelahan sa buong bansa, sa buong Mimaropa ay talagang performing. So, kung okay okay ang foundation ng elementary at ng high school, then madali na rin. Madali na rin pagdating ng college, lalo na nga rin kung equally competent na rin ang ating tertiary education naman. So, salamat sa Diyos. Dahil ito po ay magandang senyales. Maaring marami pang dapat ayusin. Marami hong dapat pa talagang ayusin. Hindi tayo pwedeng magpikit mata din na sapagkat may mga ganito ay okay na. Hindi ho. Marami pa rin na dapat ayusin para mas maging competitive, globally competitive ang mga Marinduqueño at ang kalidad ng edukasyon na nakukuha ng mga Marinduqueño. At I think nagtatrabaho naman ang lahat towards that direction. Kaya congratulations sa Marinduque, sa schools. Lagi ako namamali. Schools Division of Marinduque. Division of Marinduque, headed by the now Division Superintendent, Ma'am Lynn Mendoza. At sa lahat ng mga guro, nakatakot-takot ang sakripisyo. Kahit may pandemic, nung may nasa pandemya pa tayo at ngayon na nagre-recover tayo sa pandemya,
ay salamat ho sa inyong mga sakripisyo. Nakikita ho ang bunga at resulta ng inyong mga sakripisyo. So sa ating mga guro, clap, clap, clap tayo. Congratulations po. Congratulations at Congratulations po. salamat. At salamat ho. Salamat po ng Ayan po. marami. Ayan pong Schools Division po ng Marinduque ay recognized by Philippine Civil Service Commission for its maturity level 2 in all 4 systems of the Prime HRM. Ayan, congratulations po. Yan po ang title po nung na-achieve po ay Premier Schools Divisions in Mimaropa Region. Congratulations Oh, po. yan. Congratulations po. I think yan ho yung pinakang highlight. Yes po. Pero ang dami ho kasing naging basis kung bakit sila ay na-recognize as such. So congratulations. At gayon din sa LTO, Ayan po. Yung pero bago 'yon, congratulate din natin at kinikilala ang mga STEM students mula sa Landi National High School. congratulations. Na sina Eliza Zulueta del Diguero, si Cassandra May de la Costa de Luna, and Jairus Palomares Pedernal. Gayun din sa kanilang mga coach, si Sir Perry Angelo Manlapas, at sa kanilang principal ng Landi National High School na si Sir Roel Laririt, sapagkat nasungkit nila ang Gold Award sa ginanap na 2024 International Student Science Project Competition. Wow. Congratulations po. Grabe. Ito yung nung time namin, ang tawag lang namin, I think, is Science Investigatory Project. Ayan. Uy, nanalo ako noon, ha? Nanalo ako noon. Nag-compete ako sa Science Investigatory Project representing Marinduque. Pero hanggang level lang ng region. Yung ginawang fertilizer. Basta may fertilizer. Ayun po ang project niyo, guys. Oo. Pero sila, ito ay International Student Science Project Competition. So, ibang level to. Sa pagkakaalam ko po, ang nirepresent po nila ay Philippines po. Wow. Hindi lang pang lokal, pang Yes. international. Pang na. international, ang mga taga Santa Cruz. Ibang kwento to. And congratulations sa Landi National High School. Naninindig naman ang aking balahibo. Dahil, yun nga, sabi ko nga, it is something to celebrate. Ito'y nagpapakita na marami talagang magandang nangyayari sa lalawigan at ang kalidad ng edukasyon sa ating lalawigan is becoming globally competitive. Kaya yung ibang mga, mga nanay at tatay, Yes po. ngayon talaga nag-iisip sila dati magpapadala ka, sasabihin, kailangan pag-aralin mo ang iyong anak sa kolehiyo sa Maynila para dekalidad at para makapagsabayan. Pero ngayon, alam ko maraming mga nanay at tatay na rin ang nag-iisip na pwede na rin naman na dito sa ating lalawigan mag-aral talaga. Lalo na rin po at galing po tayo sa pandemya ay unti-unti pa lang tayong na bumubukas ulit ang ekonomiya ng bansa. Correct. At globally competitive ang educational system sa ating lalawigan. So congratulations ulit Landi National High School. Congratulations sa kanilang mga coach. Congratulations siyempre sa mga magulang nitong mga estudyante na ito. At congratulations siyempre sa ating mga estudyante na nagpuyat yan. Siguro nagsunog ng kila yan. Siyempre bago naman sila mapili para siya mag-represent. Sa totoo lang, marami ring hirap yung mga estudyante na yan. So seryosong pag-aaral ang ginawa niya dahil hindi ka naman pwedeng out of the blue. Naisipan mo na lang na maggawa ng isang project na i-compete mo sa iba-ibang school, sa iba-ibang bahagi ng ating lalawigan, ng ating rehiyon, ng ating bansa. Ibig sabihin, pati yung mga bata talaga at mga estudyante are really becoming world class. Sa pagkakalam ko po, yung kanilang project ay about sa coral reef. Ano siya, parang may alternative. Alternative po Coral. para sa coral na pwedeng tirahan din po talaga ng isda. Great. And very timely. Dahil because of climate change and global warming, ay isa sa tinamaan talaga
ay ang karagatan din. May mga isda talaga. And plus, because of the unsustainable fishing, illegal fishing, mga unsustainable na pamamaraan ng pangingisda, ay wala nang matirahan ang ating mga isda. Kaya darating araw, pag hindi nagbago ng lifestyle ang tao, darating ang panahon in 15 years or 20 years from now ay posible na ang weight ng mga plastic pa lang, mga plastic na nandyan sa karagatan ay maaring mas matlaki na, mas mabigat na kaysa sa weight ng mga isdang mahuhuli. Okay. Imagine that. So, bakit ganon? Paubos na ang mga isda rin natin. Walang matirahan. Kaya yung mga ganitong project, baka kaya rin nanalo talaga. Yes po. Very, very timely. Very timely po. Very timely. So, congratulations. We are making our country, our province, our school very relevant in the international arena. So, congratulations po ulit. Congratulations po. At syempre may mga ginanap din na mga street dancing competitions sa bayan ng Mugpog, but I believe this is initiated para Santo Niño Yes po. Kaugnay po ng kapistahan ng Kaugnay sa kapistahan ng Santo Niño, and i-recognize lang natin ang winner ng Street Dance Festival 2024 sa bayan ng Mugpog. Ang mga nag-compete din po dito ay mga eskwelahan. So sa elementary level, ang champion ay ang Nangka Elementary School. At sa high school level, ang nag-champion ay ang Comprehensive National High School. Comprehensive, ito yung sa Kapayang. Sa Kapayang. Kapayang Comprehensive School. At okay, may mga naging competition din ang mga sports fest, ang iba't ibang bayan, at kino-congratulate natin ang mga nanalo. Ano po? So, pagbati sa lahat ng mga nanalo, mayroon halimbawa dyan, nagkaroon ng Buwak Volleyball Club, Women's Invitational One-Day League, at may mga nanalo dyan. Congratulations. Alam ko, yung iba kong mga bayan-bayan ay may mga ginaganap din kagaya nitong leagues na ganito. Usong-uso yung mga one-day league. Isang araw lang po talaga ginaganap na yun. Isang bagsakan na competition about volleyball. Okay, okay. Pwede rin yung gawin sa basketball. Pwede din po. Pero, bakit laging volleyball yung karamihan? Sa volleyball po kasi parang sa tingin ko po parang hindi po siya mapagod ng sobra. Dito po kasi sa siguraduhin mo yung rason mong yan, ha? Sa basketball po kasi kayang buong court po kasi sila pabalik-balik dun sa Plus maraming mahaba siguro yung preparation. Opo. Sa volleyball, sa bagay, pareho rin. Dami ang team nun, Pareho. But anyway, i-research nga natin. Sige, i-research natin. Binabati natin, nakikinig pala sa atin, ang ating direktor ng Marelco, si Director Christopher Morales. At syempre, thank you, Konsehala Rosel Ola, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Good morning po sa inyo at salamat. Medyo very active kayo dyan sa bayan ng Mugpog at alam kong may mga nirarush kayo na mga ordinansa na pakikinabangan ng ating mga kababayan sa Mugpog. Kudos, Konsehala Rosel Ola, ang ating katuwang din sa serbisyo. Si Randy Robles, good morning daw sa kanyang mga kamag-anak. Good morning po sa mga kamag-anak po ni Sir Randy Robles sa Barangay Kaganhaw, diyan sa Kinyaman din. At gayon din sa bayan ng Santa Cruz, ang Esplana family at Robles family sa Barangay Hupi. Sir Randy, talagang parang all over Santa Cruz ang inyong mga kamag-anak. Gayon din sa Bagidbirin at sa Devilla. So, binabati ho natin ang lahat ng mga kalahi at kamag-anak, kapamilya at kaibigan ni Sir Randy Robles. Si Sir Rocky Loft ay shout out po sa mga
kababayan kong Marinduqueño, lalo na sa mga taga Masiga, Cuatis, from Paco, Manila. Ha? Okay, Sir Rocky, from Paco, Manila, thank you for monitoring us. And yes, binabati po natin at binabati natin. Ito kasing shout out sa totoo lang. Hirap na hirap pa akong kung kailan ko ba ipapasok yung shout out. Paumanino ha. Alam niyo po, old school po talaga ako. Kaya okay, sige, shout out sa lahat ng mga kababayan ng ating kapatid, lalo na mula sa Masiga, Cuatis, si Sir Rocky. Ngayon ay nasa Paco, Manila. At syempre, good morning daw galing kay Sir Leomar Matre. Ayan po, kaklase po Kaklase po namin yan. Okay. Okay. So, hi, Sir Matre, gayon din kay Jazz Evasco. Shout out daw po kay Marga at Aileen diyan sa Duyay. Okay, at Mayan Grimaldo Mendoza, Mayan pakibati. Okay. Ito yung mga nag-Zumba girls ng Barangay Lipa. Okay po. Binabati natin ang mga kasama na Zumba group members o Zumba group dancing divas. Meron ng talagang maano nga ito. Itong mga taga Barangay Lipa. Minsan nga ho ay mag-join po kami sa inyong Zumba. Ma'am Mayan Grimaldo Mendoza, sige ho, minsan ho ay kami ay makikizumba sa inyo diyan sa Barangay Lipa. Di tatawagin na rin tayong dancing diva. Kailangan na rin po magpapawis. Oo nga, medyo kasi sa dami ng piyesta kasi. Opo. Oo. At ang ating kapatid, Sir Willie Noche, na siya ring presidente ng PTA Federation sa buong Marinduque, binabati natin. At binabati rin natin ang Barangay Malinaw, dyan sa bayan ng Torrijos, na ngayon ay nagdiriwang din ng fiesta. Sa ating kasama sa MASEC, na taga dyan kay ex-Municipal Councilor Norma Villar at punong Barangay Romeo Ricapfranca ay binabati po natin. Gaya din Cap Ronel Recalde ng Manlibunan at Cap Ben Pardilla ng Alobo dito sa Santa Cruz ay binabati natin. So lahat po ng mga nagfi-fiesta, talagang special. Siguro mamimiesta ka talaga Sir Willie Noche, no? Sama nyo, ako ho ay pagsusumikapan ko ho na makapamiesta rin. Pero kung hindi ho ay meron ho ako na siguro pupuntahing makikikain po sa inyo para matikman ang handa. So ang ating kapatid ng MASEC din, sina dating konsehala Norma ay binabati natin, at siyempre si kapitan ng Kapitan Ronel Recalde. Oo, ngayon nga pala rin yung kanya, no, Manlibunan. So yun ho, at sa lahat ho ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa, marami hong salamat na lagi na ninyo po kaming sinasamahan sa ating programa. Meron pa ba tayong gustong banggitin? Chad, thank you so much for taking charge. At siguro madalas gawin natin ito. Yes po. Yes po. Para maging in naman ho ako, dahil sa totoo lang ho, talagang kagaya niyang shout out na yan. Hindi ko po talaga pa ma-regular na maging bahagi ng aking sistema. Ayun, talagang old school nga. Kaya kailangan ko minsan ng mga younger generation talaga. So, tayo ay medyo maikli na ang ating oras, at tayo ay pansamantalang magpapaalam sa ating mga kababayan. Pero baka may gusto pa kayong sabihin. Announcement natin. And shoutout ko lang po ang aking mag-ina sa Balalacan. Okay. Sana po nanonood kayo. Shoutout. Okay. Abangan nyo lagi si Gio, dahil palagay ko ay magiging madalas ito. Kita nyo naman ho, ura-urada ho ito, walang practice, walang whatever. Pero maraming salamat sa inyo. I think
this is a good start. Yes, Ched. Ayan, gusto ko lamang pong magpasalamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa ng Vice Governor po, ang The Vice Governor's Hour, kasanggunian nga ni dito po sa radyo natin 104.5, radyo natin Santa Cruz. Ayan, maraming salamat po. Okay po. At sa ngalan naman ho ng inyong sangguniang panlalawigan, ito pa rin ho ang inyong Vice Governor Lynn Angeles, na patuloy na humihiling sa inyo na samahan po ninyo kaming lagi tuwing Huwebes. Ganap na alas 10:30 hanggang alas 12 ng gabi. Ng gabi tuloy. Alas 12 ng tanghali tuwing Huwebes dito sa radyo natin Santa Cruz. Okay, meron hong nawawala na saan to nakuha, Sir Jerome? Nag-deliver ng tubig na Okay ho. Meron hong susi, ayan. Meron hong susi na napulot ang ating kapatid na nagde-deliver ng tubig na ngayon ay itinurn over dito sa radyo natin Santa Cruz. Ito ho, baka po may nawawala ng susi. Dapat pala hindi ko pinakita, no? Okay lang. Baka ho may nawawala ng susi. Itatanong natin sa kanila pala kung ilang susi ito. Haran. At saka kung ano yung mga Okay ho. Kung may nawawalan ho ng susi sa inyo, ay meron ho na nag-turnover ng susi dito sa radyo natin Santa Cruz. At ito ngayon ay nasa pangangalaga ni DJ Shine. Just be ready ho na ma-describe po ninyo yun hong susi na inyo hong i-claim if ever. So, yun lamang ho, at pwede ba tayong magpatugtog ng isang parang closing song para sa ating mga kababayan? So, sa ating pong mga kababayan, lagi ho akong medyo, kung mapapansin ho ninyo, laging medyo nationalistic song at patriotic song ang ating laging closing song, sapagkat yan ho ay reminder po kasi sa lahat ng mga lingkod bayan, sa lahat ho ng mga kagaya ko rin na naglilingkod sa ating lahat, at sa lahat ho ng mga kababayan nating Marinduqueño, at sa lahat ng Pilipino. Kailangan po tayo ng ating bayan. Kailangan po pa natin ng iba yung pagmamahal sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating lalawigan. At kami ho sa Pamahalaang Panlalawigan, ang inyong pong Vice Gobernador Lynn Angeles, katuwang ang mga bokal ng Sangguniang Panlalawigan, gayon din ang provincial government sa pamumuno ng ating Governor Presby Velasco at ang ating Congressman Lord Alan Velasco, ay sama-sama na nagtutulungan upang gawin naman ang aming magagawa bilang katuwang ninyo, bilang katuwang ng sambayan ng Marinduqueño. Muli po, ito po ang inyong Vice Governor Lynn Angeles, hanggang sa susunod na Huwebes po. Magandang tanghali po sa lahat.